Ano ba to? Ito yung gintong dagat na sinabi ni Lolo noon. Gintong dagat. Buwis buhay. Ang tagal ko nang nagtatrabaho kay Tio. Araw-araw madaling araw palang gising na. Tapos halos wala nang tulog sa gabi. Pero sa huli, wala man lang siyang malinaw na sinasabi. Ni hindi man lang binabanggit yung hatchan sa kita. Hayaan na nga. Tiyo ko pa rin naman siya. Bukas sa inuman, kakausapin ko muna siya tungkol sa hatian. Para makapako kung anong iniisip niya. Kung may paki pa siya sa pinagsamahan namin, sasabihin ko sa kanya yung tungkol sa gintong dagat. Tiyo, isang tagay po para sa inyo. Salamat po at ginabayan niyo ako nitong nakaraang taon. Ay, Sasan. Tiyo, ano po kasi? Mahigit isang taon na po. Maganda naman po ang naging kita ng mga barko natin, di ba? Paano po kaya yung sa hatian natin? Anong hasyan? Di ba yun po yung sinabi niyo dati? 50-50 tayo. Ako po sa pagpapatakbo. Kayo po sa puhunan. Tapos kapag kumita, hati tayo ng pantay. Heh! Sira ba yung ulo mo? Ako ang naglabas ng pera pambili ng barko. Ako ang naghanap ng mga kliyente. Hamak na trabahador lang kita. Kung wala ako, ni hindi ka makakatuntong sa dagat. Pero kayo po mismo ang nangako. Na 50-50 tayo. Binuhos ko po lahat ng ipon ko. Pinuhunan ko lahat dito. Pati yung retirement money ng mga magulang ko. Anyway, anong mabibili ng barya-baryang inambag mo? Ha! Ako ang umupa sa pantalan. Ano bang naiambag mo? Puro lakas lang naman ng katawan. Magkano ba sa tingin mo ang halaga ng pagpapawis mo? Kunin mo na itong 20 mil bilang bayad sa pagod mo. Wala nang idadagdag dyan. Tito, hindi naman ganyan ang usapan natin nung una. Pakinggan mo ako. Akin ang pantalan na ito. At yung mga kliyente, ako lang ang kilala nila, ako si Chendijen. Simula ngayong araw, sipa ka na sa negosyo. Tingnan nga natin. Kung wala ako, paano ka mabubuhay sa karagatang ito? Chen Yuanhang, sumusobra ka na ah. Itong 20 mil na ito, itabi mo na lang pambili ng kabaong mo. Makinig kayong lahat sa akin. Simula ngayong araw, kung sino man ang maglakas loob na isama si Chen Yuanhang sa pagpalaot, at kung sino man ang bibili kahit isang isda mula sa kanya, ako ang makakalaban ninyo. Sisiguraduhin kong hindi siya mabubuhay sa dagat na ito. Andyan na pala si Yuanhang. Nakuha mo ba ang parte mo? Hindi ka naman siguro nilamangan ang tito mo ano. Naitay, isang taon akong nagpakapagod. Pero 20 mil lang ang ibinigay ni tito bilang bayad sa pagod ko. At sinipa pa niya ako sa negosyo. Ang kapal ng mukha niya. Pupuntahan ko siya para magkaalaman. Aray ah. Tay, nay. Inatake sa puso si tatay. Na-stroke naman si nanay. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Dahil nagtiwala ako sa maling tao. Chendijen. Gusto mo akong palayasin. Gagawa ako ng sarili kong paraan para mabuhay. Lumayas ka rito. Hindi ka tanggap dito. Sabi ni Mang Dijen, kung sino man ang tumulong sa iyo ay naghahanap na ng sariling kabaong. Ang kapal ng mukha mong magpakita pa. Kuya Hang, nabalitaan ko ang nangyari sa pamilya mo. Si Chen Dijen. Hayop talaga ang ugali. Binzi, sumama ka na sa akin. May alam akong lugar kung saan tayo pwedeng bumangon. Pero nakikita mo naman, itong bangka ko, 3 milya palang hirap ng umandar. Saka, wala tayong permit, hindi rin tayo makakapalaot. Matagal ko nang inasikaso ang permit. Legal ito at pasok sa patakaran.
Kapag naayos na ang bangka pwede na tayong pumalaot. Sumugal na tayo. Kapag nanalo tayo, makukuha na natin ang lahat. Wala naman tayong ikalulugi kapag natalo. CJ, gawin na natin. Papalaot gamit ang sirang bangkang iyan. Nagpaplano ba kayong magpakain sa mga pating? Aba, Yuan Hang. Ang aga niyo namang magpakapagod. Itong basag na bangka, makausad lang ng 3 milya. Siguradong magkakalas-kalas na iyan. Kung ako sa inyo itigil niyo na iyan. Ang buhay sa dagat ay hindi para sa kahit na sino lang. Kung luluhod ka sa harap ko ngayon, baka sakaling pakanin pa kita. Boss Jen, gusto niyo bang? Huwag na. Sa bulok na bangkang iyan, siguradong pataba lang sila sa mga isda. Tara na matulog na tayo. Gintong karagatan. Heto na ako. Kuya Hang, hindi na natin kaya. Masisira na ang bangka. Bumalik na tayo. Parang awa mo na. Mali. Ang daan na sinabi ni Lolo. Dapat nasa mas bandang silangan pa. Binzi, kumapit ka. Todo kabig pa kaliwa. Bandang alas 3. Todo bilis. May mga bahura sa unahan. Siguradong patay tayo kapag pumasok tayo dyan. Nababaliw ka na ba, Kuya Hang? Magtiwala ka lang sa akin. Sampung metro. 5 metro. Ngayon na. Kuya Hang. Buhay tayo. Nakaligtas tayo. Nandito na tayo. Dito na iyon. Kuya Hang, ang tahimik naman masyado ng lugar na ito. May isda ba talaga rito? Malalaman lang natin kapag sinubukan. Ihulog ang lambat. Ito na ba iyon? Kuya Hang, paano kaya? Lumipat na lang tayo ng pwesto. Subukan natin ulit. Kuya Hang, 3 beses na nating sinubukan. Bakit wala pa rin tayong huli? Lolo, niloko niyo ba ako?
Kuya Hang, paubos na talaga ang krudo natin. Kung hindi pa tayo gagawa ng paraan para makauwi, pareho tayong mamatay dito. Sumuko na lang kaya tayo. Wala namang kahit ano sa pesting lugar na ito. Alam ko na. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Kuya Hang, anong naintindihan mo? Tama ang mga tala ni Lolo. Ang paraan natin ang mali. Binzi, kailangan nating gamitin ito. Kuya Hang, kahit pa makahuli tayo, ang krudo natin pa uwi, ay hindi na rin sasapat. Binzi, magtiwala ka sa akin. Kahit ngayon lang, pag nanalo tayo, makukuha natin ang lahat. Pag natalo tayo, sabay tayong magpapakain sa mga isda. Ihulog mo na rito. Itaas na ang bubo. Kuya Hang, sumabit sa ilalim. Naipit sa mga bato ang bubo. Hindi iyan sumabit. Masyado lang mabigat ang huli. Jackpot tayo. Kuya Hang, pero sa dami ng mga dekalidad na huling ito, paano natin ibebenta ito? Kung babalik tayo sa baryo, siguradong hindi tayo titigilan ni Chen Dejen. Pupunta tayo sa syudad ng Donghai. Kuya Hang, ang bulok nating bangka, kakayanin kaya hanggang doon? Kaya yan. Lahat ng natitirang bubo, itapon mo lahat sa dagat. Pupunta tayo sa Donghai City. Boss, kumukuha ba kayo ng Australian lobster? Huli sa laot, kakahuli lang sa malalim na dagat. 800 kada kilo. Boss, sobra pa sa 3 kilo ang lalaki nito. Tingnan mo naman ang itsura. Buhay na buhay. 800. Kung ayaw mo diwag. Bata, yang Australian lobster mo, pwede ko bang tingnan? Huli sa kailaliman ng dagat. Wala pang 2 araw mula nang mahuli. Magandang klase ito. Diyan lang ako sa kalapit, na head chef ng Hongyun Restaurant. Yang Australian lobster mo, top grade ang kalidad. Kukunin ko ng 1,300, 1,400, 1,450, 1,500. Bata, wag na nating sayangin ang oras. Kukunin ko na lahat. CJ, Chef Zhang, sama ka sa bangka ko para makita mo. Binzi, siya nga pala ang taga Hongyun Restaurant, na si Chef Zhang, nandito para bilhin ang mga huli natin. Hala, ang dami naman ito, puro ganito kalalaki. Diyos ko, bata, sinimot niyo ba ang buong kaharian ng Diyos ng karagatan? Tatawag na ako ng mga magbubuhat. Hoy, tumawag ka ng ilang tao rito. 2 kilo at 4 na guhit. 3 kilo at 1 guhit. Ang kabuuan ay 213,000 piso. Tol, ibigay mo sa akin ang account number mo. Ita-transfer ko na sa iyo ngayon din. Hello, Kuya Hang. May problema. Ewan ko kung saan nalaman ni Chen Dejen ang tungkol sa pagyaman mo. Ngayon ay may dala siyang mga tao at nag-aabang sa pantalan ng nayon natin. Sabi niya sa susunod na bumalik ka, kukunin niya pati ang bangka mo at hindi ka na makakaalis. Kuya Hang, paano na tayo ngayon? Hindi naman pwedeng hindi tayo bumalik, diba? Babalik. Babalik sa maliit na nayon na iyon. Para lang tapak-tapakan niya ulit tayo. Binzi, mula ngayon, hindi na tayo babalik. Dito, ang bagong simula natin. Chef Zhang,
Gusto ko sanang makipag-usap sa inyo para sa isang long-term na partnership. Long-term na partnership? Paanong klaseng partnership yan? Mula ngayon lahat ng mahuhuli kong mga dekalidad na isda, sa inyo ko lang ibabagsak. Sa Hongyun Restaurant, gusto kong maging exclusive supplier ninyo rito sa Donghai City. Exclusive. Xiao Chen, ang laki naman ng ambisyon mo. Bakit naman ako maniniwala na kaya mo laging mag-supply sa akin ng ganito kagandang klaseng mga isda? Dahil matapang akong pumalaot sa dagat na hindi kayang puntahan ng iba. Nakakakuha ka pala ng mga huling hindi makuha ng iba. Yayaman ka na niyan, bata. Ano? Nandito ka sa Donghai City para mang-agaw ng negosyo. Nagbigay galang ka na ba sa mga boss dito? Hoy, bata. Ang lakas din ng loob mo para agawin ang negosyo ko rito. Chef Zhang. Nakikita niyo naman. Heto't kusa nang lumapit ang problema. Kung wala akong malakas na kasosyo, hindi ako makakagalaw ng maayos dito. Siyempre, kung makikipagsosyo kayo sa akin, baka kailangan nyo ring harapin ang ilang maliliit na problema na tulad nito. Kinakausap kita. Bingi ka ba, Boss Bao? Kaibigan ko siya. Pagbigyan mo na ako ngayon. Para sa iyo, Chef Zhang. Siyempre, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo, bata, paalala ko lang sa iyo. Dito sa Donghai Port, kahit gaano ka pa kagaling sa laot, walang silbi iyan. Ang mga patakaran dito sa lupa, mas mabuting matutunan mo. Xiao Chen, mas matapang ka pala kaysa sa inaakala ko. Sige, kaibigan na kita. Exclusive na partnership. Pumapayag na ako. Hindi lang iyan. Bibigyan kita ng paunang bayad na 200,000. Sa susunod, ang mga pinakamagandang huli, dapat sa akin mo unang idiretso. Chen Dijen, akala mo ba noong pinalayas mo ako, hindi na ako makakabangon? Pues, ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ang kalaban na ikaw mismo ang lumikha. Kuya Hang, mahigit 400,000. Ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko ng ganito karaming pera. Big time na tayo. Umpisa pa lang yan. Binzi, tig 100,000 tayo. Tapos yung matitirang pera, ipapaayos natin ang bangka. Hindi pwede Kuya Hang. Masyadong malaki yan. Sumama lang naman ako para tumulong sa'yo Hindi ko pwedeng tanggapin ang ganyang kalaki. Bigyan mo lang ako ng 30,000, masayang masaya na ako. Magkapatid turingan natin. At magkasosyo rin. Kung wala ang bangka mo, hindi man lang ako makakapalaot. Deserve mo ang perang yan. Boss, ayusin niyo ang bangkang ito. Baguhin niyo mula loob hanggang labas. Palitan niyo ng pinakamalakas na makina. Tapos patibayin niyo rin yung mismong katawan nito. At lagyan ng pinakamagandang winch para sa malalim na dagat. Sige ba? Umpisahan na agad namin. Walang problema sa pera. Gusto ko yung pinakamaganda. Sige, boss. Hoy, ikaw. Dalhin mo rito ang pulang hao. Tara, lumapit kayong lahat dito. Kuya Hang, ito pa rin ba yung luma nating bangka? Mukha na siyang halimaw na gawa sa bakal. Binzi, maghanda ka na. Bukas ay susubok tayong muli. Sige ba? Lolo, sa pagkakataong ito, kukunin ko na ang lugar na iyon. Magiging akin ang lahat ng ito. Kuya Hang, halos apaw na sa dami Sa bayaheng to, siguradong tiba-tiba tayo pag uwi natin. Binzi, iahon mo na yung huling bitag natin, tapos uwian na. Kuya Hang, patay. Sumabit yata sa bato. Hindi ito sumabit. May nahuli tayong isang kakaibang halimaw. Binzi, ikabit mo na rin pati yung reserbang gamit. Sabayin mong paganahin ang 2 makina.
Gusto kong makita kung ano ba talaga ang nasa ilalim ng tubig. Ito yung nasa mga tala ni Lolo. Yung sa mga alamat lang daw nakikita. Ang King Lobster. Binzi, ahon natin yan. Kuya Hang, nakabingwit tayo ng himala. Magkano kaya ang aabutin nito? Kasing halaga ba to ng bundok ng ginto? Binzi, huwag ka nang tumunganga dyan. Paandarin mo na ng mabilis pabalik. Gamitin mo ang buong bilis para madala natin to ng buhay kay Chef Zhang. Sige po. Bagalan mo. Teka, si Boss Bao yan. Pinalibutan niya tayo ng 3 barko. Hoy mga bata, mukhang jackpot kayo ngayon ah. Yung mga huli, iwan niyo sa akin. Kayo naman, pwede nang lumayas. Kuya Hang, masyado silang marami. Hindi natin sila kaya. Lalaban tayo kahit anong mangyari. Ang karga ng barkong ito ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay natin. Yung aso na lobster, gusto ko buhay yan. Walang kikilos. Boss Bao, kung magkano ang halaga nito, mas alam mo pa sa akin. Pero subukan lang ng isa sa inyo na agawin ito. Unang hiwa ko pa lang, papatayin ko na ito. Akong si Chen Yuan Hang ngayon. Kung hindi ko maiuwi ang kargang ito, wala ka ring makukuhang kahit isang kusing. Wala na akong pakialam. Magkamatayan na tayo ngayon. Bata, kapag sinubukan mo talagang galawin yan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis ng buhay dito. Eh di subukan mo. Tingnan natin kung mas mabilis ang kutsilyo mo, o mas mabilis ang sa akin. Ngayon, magsilayas na kayong lahat. Kung hindi ay, pinagbabantaan mo ba ako? Bao, sumusobra ka na ah. Pati karga ko sinusubukan mong galawin. Chef Zhang, misunderstanding lang ito. Puro misunderstanding lang. Nagbibiro lang naman ako dito sa bata. Bibigyan kita ng 3 minuto. Bitbitin mo ang mga tauhan mo. At maglaho kayo sa paningin ko. Swerte mo bata. Chef Zhang, salamat sa tulong niyo ngayon. Wala yun. Hinihintay ko pa rin ang mga magaganda mong karga. Boss Bao, nabalitaan kong nung nakaraang araw may isang ugok na nagngangalang Chen Yuan Hang ang nagpahiya sa iyo. Anong pakay mo? Huwag kang mag-isip ng masama, Boss Bao. Ang ugok na iyon ay mortal na kaaway ng boss namin. Nandito lang ako para magtanong-tanong kung paano siya sinuwerte ng ganun. Sinuwerte ka mo. Kasangganan niya ngayon sa Hongyun Restaurant. At utol na ang turingan nila ni Chef Zhang. Nung nakaraang araw lang nakahuli siya ng sikat na Australian Lobster King. At naibenta niya ito ng mahigit 1 milyon. Boss Jen, may masamang balita. Yung ugok na si Chen Yuan Hang, biglang yumaman doon. Kalokohan. Sa bulok niyang bangkang iyon. Paano siya yayaman? Totoong totoo po, boss. Sabi ni Boss Bao ng Donghai City. Hindi lang daw siya ngayon. Itinuturing na utol ni Chef Zhang ng Hongyun Restaurant. Kumita pa siya ng mahigit 1 milyon. Imposible yan.
Donghai City. Hongyun Restaurant. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo ng Donghai City. ₱100,000. Hindi kita kilala. Hindi mo na kailangang makilala pa ako. Ang kailangan mo lang malaman ay mayroon tayong iisang kalaban. Siya ay si Chen Yuanhang. May backup ang ugok na iyon. Si Chef Zhang ng Hongyun Restaurant. Hindi ko siya magagalaw. Sino bang nagsabing gagalawin natin siya? Hindi natin siya gagalawin. Sisiguraduhin kong dito sa Donghai City. Kahit isang isda wala siyang maibibenta. Hindi ba sinabi mo na napaka-misteryoso ng lugar kung saan siya nangingisda? Ikaw, humanap ka ng tao para magpakalat ng tsismis sa palengke. Sabihin mo, yung dagat na yun, dating isang industrial zone. Kapag nagawa mo yan, bibigyan pa kita ng 200,000. Deal. Chen Yuanhang, gusto kong makita. Kung sa pagkakataong ito, paano ka pa makakabawi? Kuya Hang, sa pagkakataong ito, kikita tayo ng hindi bababa sa 2,000,000. Iba talaga itong bagong biling barkong Shenlan. Ang bilis na ang laki pa. Pagbukas ng sonar, kitang-kita agad kung saan lumalangoy yung mga isda. Ang sarap nilang hulihin. Sulit na sulit yung ginastos natin. Mukhang okay na ito. Kailangan na rin nating bumalik. Head Chef Zhang, anong nangyari? Chen, may masamang nangyari. Nitong nakaraang 2 araw sa palengke, may biglang kumalat na balita. Polluted daw yung dagat kung saan ka nangingisda. Sinong nagpakalat niyan? Hindi ko alam kung saan nagsimula. Pero ngayon ang buong palengke ay pinag-uusapan na ito. May ilang mga boss na kukuha sana ng supply sa akin. Ang nagkansela ng mga order nila. Yuanhang, makinig ka muna sa payo ng tito mo. Sa pagnenegosyo hindi dapat nawawala ang konsensya. Kung marumi ang mga paninda at makasama sa mga makakakain nito, kaya mo bang panagutan yan? Ang lakas ng loob mo. Wala ka talagang hiya. Tio, sinasabi mong lason itong paninda ko. Nasaan ang ebidensya? Ang ilang dekada kong karanasan sa dagat. Ang mismong ebidensya, yung bahagi ng dagat kung saan ka nanghuli. Kung anong klaseng lugar yon dati, hindi mo ba talaga alam? Hindi sapat ang karanasan lang. Dahil hindi mo naman mapaliwanag ng maayos. Hayaan nating ang mga otoridad ang magsalita. Kukuha ako ng sample mula sa barko ngayon din. At ipapadala ko sa Supervisory Bureau ng Donghai City. Para masuri nila ng maigi. Pero, nakakabagot kung puro testing lang. Taasan natin ang pusta. Ngayong araw sa harap ng lahat ng tao rito sa pantalan. Magpupustahan tayo. Kung lalabas sa resulta, na may problema nga sa mga paninda ko. Ang barkong ito, susunugin ko mismo. At akong si Chen Yuanhang ay lalayas na sa Donghai City. Pero kung malinis ang mga paninda ko, pwes Joe. Dito mismo sa pantalan na ito, sa harap ng lahat ng tao. Aaminin mo ang mali mo at hihingi ka ng tawad sa akin. Papalag ka ba? Tigilan mo ako sa mga ganyan mo. Malay ko ba kung babayaran mo lang ang mga magsusuri niyan. Ako na ang magsisilbing hurado rito. Ang mga sample na susuriin ay ako ang hahawak, kasama ng ilan pang pinagkakatiwala ang boss dito sa pantalan. Sabay nating kukunin ang sample at sabay ring dadalhin sa testing center. Itataya ko ang reputasyon ko bilang si Zhang. Walang makakapandaya rito. Habang wala pa ang resulta, ang kargamentong ito,
Sa Hongyun restaurant ko muna iuwi at itatago. Kung malinis ang lalabas sa resulta, bibilhin ko ang buong batch na ito. Tatlong araw na. Naayos na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Ayos na ang lahat. Tapos ang maliligayang araw ng batang yan ngayon. Chen Yuanhang. Akala mo ba porket kumakapit ka kay Head Chef Zhang? Ligtas ka na. Kinalaban mo pa talaga ako ha. Masyado ka pang bata para dyan. Isa po kayo sa mga notaryo ng testing na ito. Kayo na po ang mag-anunsyo ng resulta. Ayan na nga. Nandito na rin sa wakas ang report. Pupusta ko ng 100. Siguradong bagsak yan. Yuanhang. Matagal na kitang binalaan bilang tito mo. Huwag kasing masyadong gahaman. Tignan mo ngayon. Binabalikan ka na ng karma mo. Konklusyon ng test. Ang mga pinadalang sample ay idineklarang bagsak sa kalidad. Narinig mo ba yon? Bagsak. Tuparin mo na ang pustahan. At kanselahin na rin ang kontrata. Sunugin ang bangka. Narinig niya naman lahat, di ba? Siya mismo ang gumawa ng sarili niyang patakaran. Kuya Hang. Paano? Impossible to. Malinaw naman na malinis ang kargamento natin. Paano nangyari ito? Yuan Hang. Sumuko ka na lang. Mapagbigay naman itong tiyo mo. Baka sakaling, maambunan pa kita ng grasya para may makain ka. Teka lang. Tungkol sa resulta ng report na yan, may tutol ako. Anong karapatan mong tumutol? Malinaw na nakasulat yan sa papel. Kaya sunugin mo na ang barko at lumuhod sa akin ngayon din. Dahil lang dito sa akin, ay may hawak din akong report. Ako na si Chen Yuanhang ay alam na sadyang tuso ang mga tao. Kaya 2 kopya ang ginawa namin. Nagselyo kami ng 2, magkaparehong kahon ng sample. At itong isa, ay ipinarush ko papunta sa Provincial Testing Center. Para ipasuri, mas mataas ang antas ng Provincial Center. Mas makabago ang mga kagamitan. Kaya mas mapagkakatiwalaan ang resulta nito. Pakitignan nga itong report na galing sa nakakataas na ahensya ninyo. At basahin mo sa harap ng lahat. Provincial Testing Center. Report ng pagsusuri. Konklusyon ng pagsusuri. Ang lahat ng aspeto ng sample ay malayong mas mataas sa national standards. Sa pangkalahatang pagsusuri, isa itong first class at dekalidad na produkto na may sobrang taas na nutritional value. Impossible. Hinding-hindi mangyayari ito. 2 sample mula sa iisang batch. Ang isa ay bagsak, tapos ang isa ay napakaganda ng kalidad. Hindi nyo ba naiisip na may kalokohang nangyayari dyan sa loob ninyo? Tito. Ngayon, oras na yata para tuparin mo ang pustahan natin. Chen Dijen. Tanggapin mo ang pagkatalo. Ako, si Chen Dijen, ay nagkalat ng maling balita at nanira. Humihingi ako ng tawad kay Chen Yuanhang. Boss. Boss Chen, para sa Yuehai Restaurant, sa susunod na dating ng mga kargamento, tiran mo naman kami kahit konti. Madali tayong kausap sa presyo. Magbabayad ng malaki ang si Haiju. Boss Chen, pansinin mo naman kami. Lao Wang, ipagkalat mo ang balitang ito para sa akin. Kung sino man ang maglakas loob na kukuha ng kargamento ni Chen Yuanhang, ay kinakalaban ka, pati na ang buong bagsakan sa Donghai City. Huwag natin silang palalampasin. Ikalat mo ang mensaheng ito. Sabihin mong nagyayabang si Chen Yuanhang dahil may backer siya, at gusto niyang putulin ang kabuhayan natin. Boss Hang, kanino natin unang i-deliver ang mga bagong kargamento ngayon? Unahin kong tawagan ang boss ng Yuehai Restaurant. Ano ng problema?
Ang labo ah. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Tito Lee, di ba napag-usapan natin kukunin niyo ang mga kargamento ngayon? Hang. Umalis ka na muna rito. Nagsabuatan sina Chen Dejen at Big Head Wang. Para block ka sa buong bagsakan. Kung sino man daw ang kukuha ng kargamento mo, ay puputulan nila ng supply ng seafood. Hindi namin sila pwedeng kalabanin eh. Aba. Hindi ba't si Big Boss Chen ito? Nabalitaan ko. Gusto mo raw suluhin ang buong merkado. At hayaan kaming umanga na lang. Masyado kang mataas para sa amin. Kuya Hang, ano na ang gagawin natin ngayon? Kapag nabulok sa atin ang mga kargamentong ito, tapos na talaga tayo. Boss Zhang, maihihilingin sana akong pabor. Gusto kong magpa-food testing event. Wala tayong ibang imbitahin, kundi sa syudad lang ng Donghai, yung 5 pinakamalalaking boss. Gusto ko ngang makita kung gaano kagaling ang batang ito, para lakasan ang loob na imbitahin tayo rito. Kapag walang kwenta ang mga inihanda niya, ang reputasyon ni Chef Zhang ngayon ay siguradong masisira. Mga bossing, pasensya na sa paghihintay. Wala tayong ibang gagawin ngayon, kundi ang patikimin kayo ng mga sariwang huli. Ito nga pala, ang utol kong si Chen Yuanhang. Ang Australian lobster na ito, buhay na buhay pa ang laman. Mga bossing, ang diskarte sa pangingisda ng utol kong si Hang, at ang teknolohiya niya sa pag-imbak, ay kayang siguraduhin na sa unang kagat nyo ng seafood, ay pananatilihin nito ang lasang galing talaga sa dagat, na nasa pinakasariwang kalagayan nito. Mga bossing, kaya ko kayo inimbita rito ngayon, ay hindi para pilitin kayong bumili ng mga kargamento ko, kundi para bumuo ng isang bagong klase ng partnership. Gusto kong magtayo ng isang Deep Blue VIP Club. Kayo lang ang makikinabang sa mga nahuli kong pinakamataas at pinakasariwang kalidad. Priority sa pagbili. Lalaktawan ang lahat ng midleman. Diretsong ay de-deliver sa inyong mga kusina. Pero itong club na ito, sa unang batch, 2 miyembro lang ang kukunin ko. Anong karapatan niya? Bakit ba siya? At naguunahan pa ang mga boss na pumirma ng kontrata sa kanya. Halika rito. Kung hindi natin siya kaya sa palengke, yung bangka niya ang tirahin natin. Hindi ba't umaasa lang naman siya sa bangkang iyon? At sa misteryosong lugar na pangisdaan niya, sisiguraduhin kung may bangka man siya ay hindi siya makakapalaot. Boss Jen, ang ibig mong sabihin, maghanap ng 2 tao na malinis gumalaw, para asikasuhin sa gabi, yung pinakamamahal niyang bangka. Huwag kayong gagawa ng ingay. Basagin niyo ang sonar sa ilalim ng bangka niya. At putulin niyo ang aerator pump ng tangke. Masusunod po. Sabi ni Boss Jen, ang sonar at ang aerator, siraing lahat. Walang problema. Ayos na ang isa. Ikaw nang bahala sa sonar. Sira na ang sonar. Tara na. Naghihintay pa si Boss Jen. Kuya Hang, bakit parang nakatagilid ang bangka? Patay. May mali rito. Anong nangyayari rito? May nanabotahe sa bangka natin. Sino bang may gawa nito?
Binasag ang sonar. Putol lahat ng tubo. Tumawag ka. Papuntahin mo rito ang mekaniko. Bilis. May problema sa ilalim ng barko. Tingnan niyo bilis. Boss Chen. Walang hiya yung gumawa nito. Pinutol yung tubo ng circulation pump. Aabuti ng 1 linggo bago maayos to. Imported pa naman tong sonar natin. Kailangan nating umorder ulit. Isama mo pa yung shipping saka installation. Matatagalan talaga tayo. Patay tayo. Katapusan na natin. Sinasadya talaga nila kasi alam nilang di natin maayos agad. Para di tayo makadeliver on time. Chen. Dijen. Boss Hang. May pinirmahan tayong kontrata sa mga kliyente natin. Anong gagawin natin ngayon? Sir Zhang. Ako po ito. Si Chen Yuanhang po. May nangyari pong aberya rito sa amin. Anong nangyari? May nanira po sa barko namin. Hindi po namin may de-deliver on time yung mga kargamento. Kaya po ako tumawag. Para sana makiusap na madelay ng 1 linggo yung delivery. Bilang pambawi po, bibigyan ko po ang bawat VIP client natin ng libreng 20 piraso ng premium na Australian lobsters. CJ, tiwala ako sa'yo. Kakausapin ko na agad yung ibang mga boss. Nakita niyo ba yun? Yung pinakamamahal na barko ni Chen Yuanhang. Basura na ngayon. Buti nga sa kanya. Masyado kasing mayabang. Ayan tuloy. Naging basurang bakal na lang. Boss Hang, paubos na yung pera natin. Bakit ka pa gumastos ng malaki para ikabit ang mga to? Di ba sinisira lang nila tayo? Hayaan mo siyang magpakitang gilas. Hayaan mo siyang magpasikat. Kuya Hang, ginagawa mo na yata itong armored car para makaharap ang mga ganitong tao. Kailangan mas matigas ka pa sa kanila. Teka, impossible ito. Hindi siya nabangkarote. Ginawa pa niyang parang bakal na pagong ang barko niya. Boss Jen, ano nang gagawin natin ngayon? Dalhin niyo ako dun para makita ko. Hindi natin siya kaya sa patagong laban. Idadaan natin sa harap-harapan. Tawagin mo ang mga bata at pumalaot tayo. Boss Jen, ang ibig mong sabihin, walang batas-batas pagdating sa gitna ng dagat. Sundan niyo siya ng maigi. Pagdating natin sa malalim na bahagi ng laot, palibutan niyo ang barko niya. Banggain niyo hanggang sa lumubog. Kuya Hang, may barkong sumusunod sa atin. Chen Yuanhang, ngayong araw, dito ka na mamamatay sa laot na ito. Si Chen Dijen yan. Bakit kayo natataranta? Buksan niyo ang lahat ng kamera natin at record niyo. Ilagay niyo sa GE mode. Siguraduhin pati boses nila ay nakarecord. Gusto niya tayong habulin, hindi ba? Bin, todo kabig sa kaliwa. 30 milya patimog silangan papunta sa mapanganib na bahura. Isagad mo ang bilis ng makina. Sa mapanganib na bahura, Kuya Hang, nababaliw ka na ba? Hindi makakalabas ng buhay ang iba dyan. Pero ako kaya ko. Ngayong araw ay tuturuan ko siya ng leksyon. Kumapit kayong maigi. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong palabas. Kuya Hang, may ipo-ipo sa unahan. Higupin tayo niyan. Magtiwala ka sa akin. Kuya Hang, may 2 malaking bato sa unahan. Masyadong makitid ang daanan.
Hindi tayo kasya. Bawasan ng kalahati ang bilis. Kanan ng 5 degree. Lulusot tayo dyan. Boss Jen. Hindi pwede. Hindi makasabay ang bangka natin. Mga walang kwenta. Habulin nyo. Kung makakalusot siya, makakalusot din tayo. Banggain nyo hanggang lumubog. Hindi ako naniniwala na hindi siya takot. Bumangga tayo sa bato. Boss Jen. Bumangga sa bato ang bangka ni Sanzi. Iligtas niyo sila bilis. Nakaligtas tayo. Kuya Hang. Nakalusot talaga tayo. Ang matibay na ebidensya. Nakuha na natin. Chen. Ang tanging maisasampalang natin ay paglabag sa kaligtasan sa paglalayag. Batay sa kasalukuyang batas. Para ibigay ang pinakamabigat na parusa. Multang 50,000 at 6 na buwang suspensyon ng lisensya ng kapitan. Bakit? Naiintindihan kong nadismaya ka. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang record na ito, ang maglalagay sa kanya sa watchlist natin. Kapag pinagsama-sama ang mga kaso niya, hindi na lang multa ang aabutin niya. Hang! Huwag mo nang isipin ang maliit na bagay na iyan. Ang totoong malaking kayamanan, wala sa galing ng tao, kundi nasa grasya ng langit. Malaki ang tiwala ko sa pagkatao mo. At ikaw lang, ang karapat-dapat para sa bagay na yan. Malaki ang naitulong ng tatay mo sa akin. At wala akong ibang paraan para makabawi. Sa buong buhay kong paglalayag, ito ang pinakatatago-tago kong sikreto. Tio Jiu, ano ito? Ilang dekada na ang nakalipas. May isang cargo ship na nagdadala ng bakal. Ang lumubog doon, at naging isang malaking artificial reef. Doon lumaki ang hari ng mga hipon. Tio Jiu, itong napakalaking regalo, tinatanggap ko na. Ahang! Kaya ibigay sa'yo ng dagat ang lahat, at kaya rin itong bawiin ang lahat. Mag-iingat ka palagi. Ang sikreto ng lumubog na barko, ang yaman ng hari ng mga hipon, at ang alamat ng Hicho Trench. Aalamin ko ang lahat ng yan. Binzi, bilisan mo. Ngayong araw, haharapin natin ang hari ng mga hipon na yan. Huwag kang mag-alala, dala ko ang pinakamagandang haula at mga pain. Sa pag-uwi natin, tayo na ang makakahuli sa hari ng mga hipon. Ayos, tara na, papuntang Hicho Trench. Kuya Hang, bakit anong meron? Ang kulay ng langit, medyo kakaiba. Kapag namula ang langit, may paparating na malakas na bagyo. Lumilipad papunta sa lupa ang mga ibon. May paparating na malaking sakuna. Mata ng bagyo. May malaki tayong problema. Kuya Hang, ano bang nangyayari? Huwag mo naman akong takutin. Bin, huwag kang matakot. Kuya Hang, katapusan na natin. Ikot mo na agad ang bangka. Kapag umikot tayo ngayon, agad natataob ang bangka. Wala na tayong atrasan. Bin, gilid ito ng mata ng bagyo. Umikot ito. Hindi natin ito pwedeng salubungin. Kailangan nating hanapin ang kahinaan ng ikot nito. Sasabay tayo sa puwersa nito para makawala. Masyadong delikado iyan. Kuya Hang, magtiwala ka sa akin. Ito na lang ang tanging pag-asa nating mabuhay. Balita mula sa aming himpilan. Ayon sa ulat mula sa Emergency Management Department, hating gabi kahapon,
Isang bangkang pangisda na mailulan na 12 tao. Sa silaang bahagi ng karagatan ng ating probinsya, biglang nakaranas ng kakaiba at matinding hagupit ng alon at bagyo. May masamang nangyari, sabi sa balita. Ang Deep Blue Uno ni Chen Yuanhang. Nawala ng komunikasyon sa laot. Nawawala. Maayos naman sila ng pumalaot kahapon ah. Ang sabi hahanapin daw nila yung hari ng mga hipon. Ang batang iyon talaga. Masyado kasing gahaman. Sadyang mapusok dahil bata pa. Kasalanan ko. Ako ang nagpahamak sa kanila. Ako ang nagpahamak kay Ahang. Mga kasama. Ngayon, ipinatawag ko kayong lahat para ipaalam sa inyo ang isang magandang balita. Si Chen Yuanhang ay kinain na ng dagat. Binabati ka namin, Boss Jen. Nabawasan na tayo ng malaking tinik sa lalamunan. Sabi ko na nga ba hindi na magtatagal ang gagong iyon. Mula ngayon, ang merkado ng seafood sa Donghai City ay babalik na muli sa mga kamay natin. Tara! Lahat kayo, tagay natin to. Tagay! Congrats, Boss Jen! Boss Jen, may magandang balita. Ang search and rescue team ng Coast Guard ay naglabas na ng anunsyo na doon daw sa Maihicho Trench. Natagpuan na ang mga piraso ng Deep Blue No. 1. Formal na nilang itinigil ang paghahanap. Ayos. Bilisan mo at iparating ang balitang ito sa mga magulang ni Chen Yuanhang. Gusto kong personal na pumunta sa kanyang burol. Kuya. Nakikiramay po ako. Si Yuanhang. Masyado kasing matigas ang ulo. Lumayas ka. Ang kapal naman ng mukha mong pumunta pa rito. Chen Dijen. Kundi dahil sa'yo, at sa pagnanakaw mo sa pinaghirapan namin. Hindi sana nagipit ng ganyan ang anak ko. At hindi siya susugal sa impyernong lugar na iyon. Hayop ka, may gana ka pang pumunta rito, para magpakitang tao at umiyak ng luha ng buhaya. Kayo na po ang humusga. Tunay niya akong tiyuhin. Paano ko naman siya ipapahamak? Binigyan ko siya noon ng 20,000. Siya itong nagreklamong kulang iyon. Hindi makontento. Ngayong may masamang nangyari ako pa ang sinisisi. Kalokohan. Niloko mo siya. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Tiyuhin, hindi ba totoo ang mga sinasabi ng magulang ko? Yuanhang. Boses iyon ni Yuanhang. Anak ko. Hindi ka. Talagang hindi ka nga. Tiyuhin, ang galing mong umarte, di. Ahang, patawarin mo ako. Nakakahiya ako sa yumaong lolo mo. Siya ang may gawa. Siya ang pumilit sa akin. Ginamit niya ang perang pampagamot ng apo ko para pilitin ako. Para ibigay sa iyo ang peking mapa ng dagat na iyon. Gusto ka talaga niyang itulak sa kapahamakan. Hindi ako. Wala akong kinalaman dyan. Siya lang talaga itong sakim. Mga kababayan at kapitbahay. Tama ang sinabi ng tiyuhin ko. Ako nga itong nagkusang pumunta sa kapahamakan. Sinadya niyang tiyempuhan ang masamang panahon. At ginamit din niya ang pagiging gahaman ko. Gusto niyang gamitin ang kalikasan. Para wasakin ang bangka ko at tapusin ako. Para makalusot siya ng walang ebidensya. Tiyuhin, di ba iyak ka ng iyak kanina? Ngayong nakita mong buhay akong nakabalik, bakit parang takot na takot ka yata? Anak, sa wakas ay nakarma rin ang masamang taong iyan. Muntik na kitang hindi makita ulit anak. Tapos na ang lahat. Umuwi na tayo. Yung tungkol kay Lao Jen. May hatol na. Tangkang pagpatay.
Matibay ang ebidensya. Patong-patong ang kaso. Nahatulan siya ng 3 taon. Mabuti nga sa kanya. Hindi natutulog ang Diyos. Nakarma rin siya. Maupo ka. Bakit ka ba masyadong tuwang-tuwa? Hindi na siya mahalaga. Pag-usapan na natin ang ating kinabukasan. Yung ganyang bulok na sistema ng negosyo ni Chen Dejen. Walang mararating iyan. Magpaparehistro ako ng sarili nating kumpanya. Pangangalanan natin itong Deep Blue Fishery. Palalakihin natin ang negosyo natin. At gagawin nating formal ang lahat. Bilib talaga ako sa iyo. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Ang ambisyon mo ay matagal nang higit pa sa bulto-bultong huling lobster. Tara, para sa ating kinabukasan. Tagay. Hinatulan ng 3 taon. Yuan Hang, pasensya na at binigo ka ni Tito. Kuya Hang, sila, wala pa ring pinagbago. Binzi, kumita na tayo, pero gusto kong isama ang mga kababayan natin para umasenso rin sila. Ang pag-asenso ng mag-isa ay hindi tunay na pag-asenso. Gusto kong ang buong baryo ay sumabay sa atin. Para makatayo tayong lahat ng taas noo. Mga kababayan, pinatawag ko kayong lahat ngayon para ipaalam ang isang bagay. Akong si Chen Yuan Hang ay pangunahan ang pagbuo ng isang kooperatiba ng mga mangingisda sa Donghai Village. Akong si Chen Yuan Hang ay pangunahan ang pagbuo ng isang kooperatiba ng mga mangingisda sa Donghai Village. Magbibigay ako sa inyo ng 3 bagay. Una, papalitan ko ng libre ng mga bubo para sa hipon na kapareho ng gamit ng aming mga bangka. At ituturo ko ang paraan ng paghuli ng mga Australian lobster nang walang itinatago sa inyong lahat. Pangalawa, lahat ng mahuhuli ninyong dekalidad na isda ay bibilhin lahat ng ating kooperatiba sa presyong mas mataas kumpara sa benta ninyo sa palengke ng 30%. Pangatlo, pagsapit ng katapusan ng taon lahat ng kikitain ng kooperatiba ay ibibigay bilang bonus sa lahat ng miyembro. Akong si Chen Yuan Hang, ang aakay sa inyong lahat para yumaman tayo. Sasali ako. Sasali ako. Sali rin ako. Pasalihin niyo rin ako. 3 taon na. Sa wakas nakalabas din. Ang malas naman. Bakit nakalabas pa ang matandang iyan? Lumayo kayo sa kanya. Baka mahawa pa kayo ng malas. Manong, ito po ang bonus ninyo. Kunin niyo na po. Mama, tingnan mo. Namimigay ng pera si Papa. Yuan Hang. Alam kong wala na akong mukhang maihaharap sa iyo. Pero wala na akong mapupuntahan. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit anong trabaho para lang may makain? Gagawin ko kahit ano. Hindi ako takot sa hirap. Yung mga nangyari noon, hindi ko makakalimutan. Pero, akong si Chen Yuan Hang ay hindi marunong managad ng kapwa. Tio, simula ngayong araw, pwede kayong pumunta sa bodega ng kooperatiba para magbantay doon. Libre na ang pagkain at tirahan nyo. Ibinigay sa akin ang dagat ang lahat, at may isa rin itong itinuro sa akin. Ang tunay na yaman ay wala sa dami ng kung anong meron ka, kundi nasa kung gaano karami ang kaya mong ibigay.